ay mga followers natin na nagtatanong kung paano tayo naghahanda. Ayan, sana magustuhan nyo itong ginawa natin na video. Kapag nagustuhan nyo mga kabakard, pakishare nyo na lang. Ayun, magandang araw mga kabakyard. Doon po sa nagtatanong kung paano po tayo nag-prepare ng ating mga manok na mga panlaban. Sa day 1 po, magpupurga po muna tayo nun. Day 1. Tapos day 2, paliliguan po natin sila. Tapos tuturukan po natin ng hapon. Kahit bilang po, pwede na po yan. Then day 3, priming po tayo. 3 days po tayo magpo-priming nun. 3, 4, 5. Hanggang 5 po, magpo-priming po tayo nun. Ganun po yung ginagawa ko. 3 days po ako nagpo-priming nun. Tapos day 6 na po tayo, no? Magpapakaskas po tayo sa kanila at saka magpapailaw. Pagdating naman po ng hapon, magpapalakad po tayo sa kanila mga bandang alas 2 ng hapon, tapos isasampi natin sila. And then pagdating po ng gabi, magpapailaw po tayo nun. Ganoon lang po. Day 7, ganoon din po, pakaskas, pailaw. Pagdating ng hapon, palakad, pasampi. Ganoon lang po yung rotation natin mga kabakyard. Ulit-ulit lang po. Ulit-ulit lang po yung ginagawa natin nun. Day 8 na tayo, no? Ganoon din po, pakaskas, pailaw, hapon, palakad, pasampi. Hanggang day 11. Pagdating na po ng day 12 na po tayo. Alas 4 po ng madaling araw, bago po sila ibaba, susubuan po muna natin ulit sila ng magpupurga po muna tayo ulit nun. Tapos day 13, magpapaligo na po tayo kasi pinurga po natin sila ng mga 4 AM. Paligo, tapos ilalagay po natin sa cooling area. Ngayon, day 14 po, ayun din, papakaskas, pailaw. Pagdating ng hapon, pasampi, tsaka palakad. Pagdating na po ng day 15, ganun lang po yung rotation natin mga kabakyard, rotate lang natin yung mga kung paano po tayo nag-umpisa. Paulit-ulit lang po yung ginagawa natin. Doon po sa mga ginagamit natin na vitamins, kayo na pong bahala doon kung paano nyo po sila ina-apply sa mga alaga ninyo. For example, yung ginagamit nyo, Volplex, ayaw na lang po yung gamitin natin. Kaya na pong bahala doon sa mga vitamins na ginagamit ninyo. Basta yung sa akin lang, yun lang sa pagtitraining lang natin sa ating mga manok. Yung mga vitamins, nasa inyo na po yun kung anong vitamins yung gusto nyong gamitin. Kasi actually ako ngayon mga kabakyard, yung ginagamit ko lang po, Herbox lang po. Herbox capsule sa umaga. Then isang capsule lang po bawat isang araw yung sa paggamit natin nun. Tapos ay nakalimutan ko pala sinabi sa inyo mga kabakyard, no? Pagdating po ng day 6,
Pag dating po ng gabi niyan, sila po ay nilalagay ko na sa kanilang keeping house. Kinikipin ko na po sila ng gabi para sa ganon masanay na sila doon sa kanilang kulungan, at saka para safe na baka sakaling umulan sa mga kornigarya natin, para safe sila sa loob ng keeping house nila. Dito na tayo sa D15, no? D15 po, ganoon din po, pailaw, pakaskas. Pagdating po ng hapon, mga 2 PM, magpapalakad po tayo, tapos magpapasampi. Pagdating ng gabi, pailaw ulit. Nagpapailaw po tayo pala ng mga kabakid ng madaling araw, tapos pag gabi nagpapailaw din po tayo doon. Kahit mga 1 hour siguro, pwede na yan sa gabi. Sa umaga naman, bago ko po sila pinapakaskas, pinapailawan ko sila kahit mga 30 minutes lang. Bago ko sila papasok doon sa kanilang kaskasan. Para sa ganoon yung mga paan nila, nauunat muna bago sila kumaskas. Ngayon, pagdating ng D16 mga kabakyard, doon na tayo doon na tayo magsisilip dyan. Kung halimbawa, yung prepare natin ay 8 peraso, stag man yan, makabolstag, mapakak. Halimbawa, yung ating sasalihan na palaro or pang 5 kak, 5 bolstag, dapat yung piniprepare po natin kung laban natin 5 kak or 5 ball stag or stag, dapat piniprepare po tayo mga 8 piniprepare natin yan. Pagdating na po ng D17, paliliguan po muna natin sila noon, kasi magtuturok na po tayo ng D17 noon. Kayo na po bahala kung ano yung ginagamit yung pangturok sa kanila or injectable na mga vitamins. D17 ng gabi, magtuturok po tayo nun. Pagdating na po ng D18, nakasampa na po sila. Nakakipin na po sila nun. Every 2 hours po mga kabakyard, kailangan natin silang ibaba para ma-monitor natin yung kanilang mga katawan, yung mga kung meron bang tinamaan ng sipong, ganon, para yung mga pakpak nila tsaka yung mga paa nila medyo na i-exercise. Ayun, pagdating po ng D19, ganoon din po, ibaba natin sila sa keeping house, tapos ilalagay natin sila sa 3x3 para sa ganun makakapag-relax naman po muna sila. Hanggang ano na po yun, day of the fight, ganoon lang po yung gagawa natin. Ibaba natin sila kada 2 hours. Ayun, maraming salamat sa inyo mga kabakyard. Sana ay mga followers natin na nagtatanong kung paano tayo naghahanda, ayun, sana magustuhan nyo itong ginawa natin na video. Kapag nagustuhan nyo mga kabakyard, pakishare nyo na lang. Tsaka meron na nga po pala tayong YouTube channel, RKK Kabakyard. At saka po yung page natin mga kabakyard, huwag nyo pong kalimutan i-follow at i-share yung mga nakukursunadahan natin ng mga video mga kabakyard, para sa ganun marami na po tayong mapapasaya ng mga kaibigan ng mga kabakyard. Ngayon, muling nagpapasalamat sa iyo si Kabakyard. Ito nga pala yung parakol nga po pala natin sa sa April 1 na po yun. 2 trayo po na
mahigit na po silang tig to 2 months old. Yung ipaparapol natin sa inyo. Dalawa po yung ipaparapol natin na trayo at dalawa rin po yung mananalo nun. Para sa ganun masaya naman yung mga followers natin. Tsaka doon po, paki-subscribe na lang po yung YouTube natin mga kabakyard. Para sa ganun, o kaya paki-share nyo tong video na to. Kasi meron pang konting problema yung page natin. Para malaman ng iba natin ng mga followers. Tsaka yung mga viewers natin, para malaman nila kung paano sumali at kung kailan. Kasi baka hindi nila makita yung mga ano natin, yung mga video natin, para sa ganun ma-share nyo sa kanila at saka malaman nila kung kailan po tayo magpaparapol. Ayun, maraming salamat sa inyo mga kabakyard. Sana naman po kayong sumama mag-support sa ating page at saka doon sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na lang po mga kabakyard. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo. Ngayong patuloy ang abante kahit na madapa, tuloy-tuloy mo lang